Ako po si Jose Ramirez, taga Ragay, Umon Church. Nung kami nasa Canada, ang aking laging nanonood ay ang sa Hope Channel. At marami akong natutunan doon mula sa mga speaker na Pastor Sabat at saka si Pastor Lioma. Yan. At para rin akong nasa Pilipinas, samantalang ako'y nasa Canada dahil yung aming tagapagsalita na pinakikinggan ko ay sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at magandang tulong yon sa akin bilang isang mananampalataya. Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan at kasama rin natin walang iba kundi ang ating magiting na partner, ang si Pastor Nestor Ilioma, ang tagapagturo sa Manila Adventist College. Marami tayo sigurong balita na makukuha kay Pastor Ilioma. Kami po ay nagagalak na pinasimulan na ang ating mga bagong programa, lalong-lalo na yung ating Juris Doctor na programa at tinugon ng mga kapatid. Ang kanilang mga anak ay narito ngayon sa aming paaralan na nagsisimulang hubugin para maging tapat na mga abogado at mga humahawak ng batas. Yan, magandang balita, Pastor, ng ating educational institution ay lumalago at pinagpapala ng ating Panginoon. So marami po salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa programang ito. Ulitin ko po, sana'y huwag niyong makakalimutan na kami sasamahan sa atin pong culmination ng pagdiriwang sa ikalimang anibersaryo ng Oras ng Pag-aaral na ito po'y sasagawa sa November 30, 2019 sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Yan, magpapasimula po ang pagdiriwang sa ganap na 7:30 at matatapos po yan ng alas 5 ng hapon. Marami pong salamat sa inyong pagpapanukala na daluhan ang programang ito. Ganon din gusto ko hong pasalamatan ng napakagandang patotoo mula kay Brother Jose Ramirez. Brother Ramirez, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito na Oras ng Pag-aaral. Marami ding tayong mga taga-subaybay mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Dumarami ang sumusubaybay, Pastor, sa programang ito. At sa pamamagitan din naman ng pagbabalita ng ating mga dating taga-subaybay na kanilang subukang panoorin itong ating programa na Oras ng Pag-aaral. Marami po salamat sa inyong pananalangin at pagsuporta dito po sa programa ng Oras ng Pag-aaral sa Hope Channel. Tayo po ngayon ay nasa ika-siyam ng serye ng ating pag-aaral. Ito po ay may pinamagatang ang ministeryo sa Iglesia sa Bagong Tipan. Inatasan ni Jesus ang Iglesia na humayo at ikalat ang Ebanghelyo at ito'y kilala bilang dakilang komisyon. Sa tuwing maririnig natin ang salitang ipangaral ang Ebanghelyo, kailangan nating malaman kung ano ang nagpapalakas dito. Ang dahilan sa likod ng dakilang komisyon ay binibigyang batayan ang deklarasyon ni Jesus. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. At sa aklat nga ng mga gawa, nasaksihan natin kung paano itong ginanap ng unang iglesia, ang napakadakilang misyong ito. Ang tanong, ano ang kaugnayan nito sa pangangalaga sa nangangailangan, sa mga nasasaktan at hindi kayang alagaan ang kanilang mga sarili? Ito po ang ating pag-uusapan sa ating talakayan. Bakit nga ba mahalaga sa unang iglesia ang paglilingkod sa mga nangangailangan? At paanong
pinagpapatuloy ng nalabing iglesia ang ministeryo ng kahabagan. Bago po natin pag-aralan ito, tayo po muna'y manalangin sa pamagitan ni Pastor Relioma. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, sa aming mga tinatalakay na leksyon ay nais ninyong aming maunawaan na ang aming Panginoong Hesus ay nagkatawang tao hindi lamang upang iligtas ang nawaglit, kundi upang ipakita kung gaano kamahal ninyo ang tao na naghihirap, nagdarahop at nakakaramdam ng pag-iisa at ng mga kalungkutan. Salamat po, Panginoon, na inyong iniatang ito sa balikat ng bawat mananampalataya na iniligtas nyo sa biyaya. Madama nawa namin ang bigatin ng pagkalinga sa aming kapwa upang maibahagi hindi lamang sa salita ang ebanghelyo kundi sa aming mga gawa. Ingatan kami sa muling pagtunghay kung paano ang inyong iglesia sa Bagong Tipan ay ginampanan ang tungkuling ito na mag-agruga sa mga tao at bigyan ng kapanatagan ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko po kayo nayahang buksan ang inyong banal na kasulatan sa Santiago Kapitulo 1, talatang 27. Ito po ang ating susing talata. Ang sabi po dito, ang dalisay na rehiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayan, Pastor, si Santiago ay parang isang sumulat na parang hindi sila magka-agree ng sulat ni Apostol Pablo sapagkat ang dinidiin na ito ay yung practical na paraan ng paumuhay ng mga Kristiyano. Samantalang si Pablo naman ay dinidiin niya yung pananampalataya at nagliligtas na biyaya ng ating Panginoong Hesus. Wala pong pagtatalo sa dalawang kinasihang aklat na ito, bagkos mapapansin natin na ang idinidiin ni Santiago ay ang klase ng pananampalataya na iniligtas na hindi pinababayaan ang kanyang kapwa. Kasi kalakip ito doon sa pribilehyo na ipinagkaloob pag ang tao ay iniligtas sa biyaya. Ayan. So kaya nabanggit ninyo yung pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. At ito'y sa pamagitan ng biyaya na ito ay ating tinanggap mula sa Kanya. At ito rin ang siyang tinutukoy na ebanghelyo na ating dinadala sa mga tao. At sa pagdadala ng ebanghelyo, katulad nga po ng aking pagkakasabi kanina, kasama nito yung ministeryo ng naibinigay sa unang iglesia. Ngayon, ang akin pong gustong itanong, paano isinama sa dakilang komisyon yung pangangalaga sa mga nangangailangan at nasasaktan? Ayan, dakilang komisyon. Maganda yan. Ito yung terminolohiya ng mga Kristiyano na nag-aaral ng mga pangangaral at ng ebanghelyo. Dito sa Mateo 28, yung huling kapitulo na itinala ni Apostol Mateo, talatang 20, Pastor. Ang sabi po dito, at ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang tanong ay, paano nakilahok yung pagmamalasakit at pagkaruga sa mga tao dito sa tinatawag nating malaking dakilang komisyon. Papansinin niyo, Pastor, na ang dakilang komisyon ay ipinagkaloob sa mga kaanib ng iglesia. Yes, Ayan. Kaya nga, ang context ay yung unang iglesia, pinagkalooban sila at hindi dapat nila pabayaan yung pangangaral. So, dalawang bahagi ito, Pastor. May pangangaral at merong pag-aruga doon sa mga tumatangkilig ng kanilang mga ipinangangaral. So dito ay ituturo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ng Diyos. At isa sa mga utos na yon ay ang kalingain ang naghihirap at magkakaroon ng mga pagdadalamhati sa balat ng lupa. Isa ito doon sa sinasakop na ituro sa lahat. Hindi lamang tuturuan ng ebanghelyo, kundi tuturuan paano tayo mag-aruga ng ating kapwa. Sabagay, hindi mo naman talaga magagawang
ibahagi yung ebanghelyo sa iba. O may babahagi natin pero nagiging mahirap tanggapin yung ebanghelyo lalo na sa panahon ngayon dahil karamihan ng tao ay prejudice kapag alam nila na ikaw ay isang Adventista O isang iba ang iyong pananampalataya. pananampalataya. So ito ang nagbibigay prejudice sa kanila. Kaya kahit ano yung sabihin mo tungkol sa kagandahan ng salita ng Diyos, nagiging mahirap tanggapin. Tama yun, Pastor. Kaya nga, yung pagtulong, pag-aruga, ay isang paraan para mabuksan hindi lamang ang kanilang mga puso, kundi pati ang kanilang mga tarangkahan na tayo'y i-welcome dahil hindi lamang yung pagbibigay ng pabalita ng kaligtasan ng ating interes, kundi magkaroon sila ng improvement at kagandahan sa kanilang mga araw-araw na buhay. At ito nga yung nakita natin kung bakit naging matagumpay ang unang iglesia sa aklat ng mga gawa ay dahil sa hindi nila pinabayaan ang paglilingkod. Ngayon tingnan po natin at ating alamin kung ano nga yung mga pangunahing elemento na nagpapakilala ng unang komunidad ng mga mananampalataya kay Kristo. Ayan, Kapitulo 2 ng mga gawa. Ayan, mapapansin natin dito, talatang 42 hanggang 47, Pastor. Narito ang paraan ng unang iglesia kung paano nila inabot ang mga tao na nasa kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng kanilang pag-aruga at the same time pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kapitulo 2, 42 hanggang 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. 47. At nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ayan, pansinin mo, Pastor, ang unang mga talatang iyong binasa ay yung mga responsibilidad ng mga kaanib sa iglesia na pagtuturo, pagsasama-sama, pagpuputol ng tinapay. Subalit papansinin po na kanilang ipinagbili 45 ang kanilang mga pag-aari at ipinamahagi sa lahat. O hindi lang sa kakaunti, kundi sa lahat. Naroon yung social accountability and responsibility na tustusan ang pangangailangan ng mga nasa loob ng iglesia at yung mga nasa labas din ng iglesia. So ito yung prinsipyong ating mapapansin na ginawa ng mga kaanib ng unang iglesia. Hindi kaya mahirap tularan itong kanilang mga ginawa sa panahong natin ngayon? Mahirap, Pastor, dahil ang puso ng tao ay naging mas makasarili na. Papansinin mo na dito ay nanawagan ang mga alagad, lalong-lalo na si Pedro, dahil ang unang bahagi ng kalahati ng aklat ng gawa ay si Pedro ang nangunguna at kanyang tinawagan ang mga kapatid at kanila talagang taus-pusong ipinagkaloob yung maliliit nilang mga property o malalaki man ipinagbili. Meron ding mga nagkamali, yung Kapitulo 5 si Ananias at Sapphira. Subalit, naroon yung intention nila na magbigay para sa gawain ng Panginoon. Yeah, at isa pang makikita po natin dito ay yung matapos nilang tipunin yung mga pinagbilhan, ang kanilang ginawa ay kanilang pinamahagi upang magkapantay-pantay sila. Sangayon sa pagkakasabi dito. Kaya sinasabi na itoong kasaysayang ito, ang sabing ganon, ay isa sa mga praktikal na pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Yung iyong ibahagi, yung iyong material na yaman, kahit pa yung sabing ganon, pagtitinda ng lupa at pag-aambag ng pondong na kolekta para masapatan lamang yung pangangailangan ng kapwa nila mananampalataya ay kanilang isinagawa. Ayan. Tingnan tunghayan pa natin ang isa pang tala, Pastor, dahil may panahon pa naman tayo. Kapitulo 4, ang talata ay 32 hanggang 37. Mga gawa, kapitulo... Kasi inuulit-ulit dito sa tala ng mga gawa,
yung ginawa nila na halimbawa para sa atin ngayon na mga namumuhay sa huling kapanahunan. 4:32 hanggang 37. At ang karamihan ng mga nagsisampalatay na nagkakaisang puso at kaluluwa, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Sapagkat walang sino may mang nasasalat sa kanila, palibas ay pinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinalang mga halaga ng mga bagay na pinagbili. At ang mga ito inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangaral, isang Levita tubo sa Chipre na may isang bukid, ay pinagbili ito at dinalang sa lapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. So pastor, hindi lamang membro kundi pati yung mga leader. Narito si Bernabe, Barnabas, sabi natin, pati siya naging halimbawa para ipakita, leader man, kaanib ka man, mayaman ka man o hindi, merong kang bahagi dito sa pagkalinga at pagtustos sa mga pangailangan ng mga tao na nasa ating kapaligiran. At dito nga natin nakilala yung kung ano ang uri ng unang komunidad ng mga apostol o ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, maging ang mga nananampalataya sa Kanya. At alam mo, Pastor, isa sa nakita kong dapat natularan natin, walang iba kung hindi yung paglilingkod sa mga nangangailangan, paglilingkod sa ating komunidad. Dahil sinasabi din naman ng ating propetisa, ang paglilingkod sa ating komunidad ay ito'y may kaugnayan sa paglago ng iglesia. O kaya nga, mapapansin nyo yung huli, ang sabing ganon, dahil sa kanilang ginawang paglilingkod, araw-araw nadaragdagan ang mga maliligtas. Maganda yun, Pastor. Nadaragdag. Ang resulta nito ay gumagawa sila, binibigay ang pangailangan ng mga tao, naa-attract ang mga tao na maging kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus ang iglesia. Ngayon, tingnan natin sapagkat ito namang bagong tipan ay may kaugnayang malaki doon sa kasaysayan din sa lumang tipan. Ngayon, paano pinakikita na tinupad nitong unang iglesia ang turo ni Moises? Yan, dito sa Deuteronomio 15, talatang 4, Pastor, narito yung bilin o tagubilin, papansinin natin, ni Moses. 15, ang talata ay 4. Ngunit hindi magkakadukha sa iyo, sapagkat pagpapalain ka nga ng Panginoon sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong Yan, ang ariin. sabi rito, hindi magkakadukha sa iyo. Walang maghihirap, Walang maghihirap. Bakit kaya ngayon sa atin almost karamihan ng membro ay mga naghihirap? Pansinin natin ito, Pastor, sapagkat ito ay naganap. Kapitulo 4 ng mga gawa. Yan. Paano nangyari ito dun sa unang iglesia? Kapitulo 4, 34 hanggang Kapitulo 5, talatang 2. 4:34 hanggang 5:2. Ang sabi po dito, sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibas ay pinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinalang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita tubo sa Chipre na may isang bukid ay pinagbili ito at dinalang sa lapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ng isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinalang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ayan, Pastor, narito, dalawa yung example dito. Isa, pareho silang nagbenta. Ito si Bernabe at saka itong mag-asawang si Ananias at Sapira. Ayan. Pero, alam ninyo, pagka pera na ang pinag-uusapan, nagkakaroon ng pag-iimbot ang kahit nakaanib ng iglesia. At mapapansin mo rito, pumasok ang kaaway sa puso nitong mag-asawa, inimbot. Wala namang nakakaalam nun dahil silang nagbili, pero nagsinungaling sila sa Diyos. Ito ang mapapansin natin. Wala sanang nagdarahop kung walang
nag-iimbot sa mga bagay na dapat ay ibahagi sa ating kapatiran. Ayan, napakaliwanag po nitong paalala sa bawat isa sa atin na kung saan ay kapag tayo ay naging makasarili o naging maramot para doon sa mga nangangailangan, ito rin pala ay nagdudulot ng paghihirap, pagdarahop. Yun ang ating termino na ginagamit sa ating Kahit iglesia. sa loob ng iglesia, Pastor, Oo. papansinin mo, kahit yung pondo lang, pagka ang Oo. mga kapatid ay hindi nagbibigay Naging ng liberally, pagbigay. ay kulang ang ating panalapi sa loob ng iglesia. Pero pagka mabuslon yung mabigay ang mga kapatid na hindi maramot, ang gawain ay robust, ang mga kabataan ay nag-i-enjoy sa pakikalamuha, at ang bawat isa ay napaglilingkuran. Yeah. At marami akong karanasan, Pastor, tungkol sa bagay na ito bilang isang naging Adventist Community Services Director. Aking nasaksihan, may mga pagkakataon na talagang salat din tayo sa pondo para tulungan yung mga nabibiktima ng mga kalamidad. Yung mga programa natin para sa mga mahihirap. Pero may mga pagkakataon na may mga church tayo, hindi mo naman masabing mayaman yung iglesia, pero kita mo yung pagbibigay. Alam mo, talagang ang Panginoon ay pinagpapala ang nagbibigay. May pagkakataon no, na mayroon kaming church na pinuntahan, sila ay nagpapagawa ng simbahan, pero nung kami nanawagan, ang iglesia ay naging bukas ang kanilang mga puso para tumulong. Alam mo, nung pagbalik namin, doon sa church na yon, siguro mga 5 years lang ang nakalipas, abay isa ng napakagandang iglesia. Ayan. Kasi bumabalik ang pagpapala sa mga tao na na mapagbigay. So patuloy nating pinag-uusapan ng tungkol sa ministeryo sa iglesia sa Bagong Tipan. Ngayon tingnan naman natin tungkol naman doon sa mga praktikal na pwede nating makuha kung paano sinasagawa ang ministeryo sa iglesia sa pamamagitan ng pagtatalaga ng 7 diakono. Ayan, papansinin natin, Pastor, na dito sa Bagong Tipan ay alam na natin ang kasaysayan, Pastor, na pagkatapos na ibuhos ang banal na espiritu sa Pentecostes, ang naging requirement nila ay mag-appoint ng mga 7 diakono. Isa doon si Esteban. Ayan. So mapapansin natin, nang inappointan ito, Pastor, dahil pinag-separate nila yung mga elders at mga apostol, sila yung tagapangaral, at itong mga diakono, sila yung mga taga-asikaso ng mga pangailangan ng iglesia. So pag sinabi mong diakono, Pastor, hindi ito taga-kolekta lang ng offering. Ayan. Kasi ang nangyayari, sabi nila, ayun lang naman ang aming trabaho, binigyan lang kami ng uniform, at pag Sabado, sinusuot namin ito at kolekta. Mali po. Ang mga diakono, sila yung practical na side na titingnan ang pamumuhay ng mga kapatid sa araw-araw during the week. At yung mga nasa paligid yung mga tao na nagdarahop, sila yung gagawa ng programa para mabalanse yung paglilingkod ng iglesia para sa mga taong ito. Marahil kaya nagkakaroon ng ganong mga kaisipan dahil ang pagkaunawa ng mga diakono o ng mga opisyalis ng iglesia ayun ang Adventist Community Service ang bahala dyan sa pagtulong o di kaya yung Dorcas. So dito ho ay atin hong makikita na itinalaga ang mga diakono sa iba't ibang ministeryo sa atin ng iglesia. So maganda yung sinabi niyo, Pastor, na ang diakono hindi lang taga-kolekta, ay kumisa sa bagay, kumisa tagalinis din naman Yan. Pero ang pinaka-paunahin din palang gawain ng diakono ay alamin kung sino ang nangangailangan. Correct. At pagkatapos ay kanyang irerekomenda doon sa leader na kanilang inappoint para noon ay pag-aralan kung papaano tutugunan. Sa bagay, ang diakono ay kustodyan ng pag-aari ng iglesia at ang mga kaanib ay pag-aari din ng iglesia. Ayan. So maganda ho itong kasaysayang ito na makakakuha tayo ng mga punto na kung saan na tayo bilang mga opisyalis ng iglesia ay inatasan na paglingkuran natin ang mga nangangailangan. Ngayon, tingnan naman natin, kanina binanggit ko na yung Dorcas, yung ACS, pero merong Dorcas na kinikilala dito sa Bagong Tipan. Bagong Tipan. Ang tanong natin ay saan nagsimula
yung ministeryo ni Dorcas sa paglalarawan ng Panginoong Hesus doon sa Mateo. Ayan, binanggit mo, Pastor, yung si Dorcas at paano ito papasok doon sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus na kanyang tinutukoy dito sa Mateo 25. Tunghayan natin, Pastor, muli ang mga pangungusap ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo 25, ang talata ay 38 at 40. Ang sabi po dito, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ayan, Pastor, mapapansin ninyo na itong ang mga kaanib ng iglesia, ang kinakausap dito, yung mga maliligtas, na doon sa huling kapanahon ay tinatanong nila, kailan ka namin nakita? Hindi naman natin nakita ang Kristo na naglalakad dyan at namamalimos at nabilanggo or what. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay yung ginawa ng isang babae sa Bagong Tipan, yung tinatawag nating si Dorcas, ay namahagi ng mga ng mga pananamit para sa mga tao na nagdarahop sa kanilang lugar doon sa Hopa nung kapanahon iyon. So, ito'y isang halimbawa doon sa ginagawa, sinasabi ng ating Panginoon Hesus na ginawa mo ito para sa akin. Yung ginawa ni Dorcas o ni Tabeta ay isang paraan na pagtupad nitong pangungusap ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo 25. Ayan. Ibig sabihin talaga, ito po yung katibayan na pagkatapos na sila ay tumanggap ng kapangyarihan ng banal na espiritu, yung pong unang iglesia ay pinagpatuloy nila yung kanilang pananampalataya at ministeryo ng atin pong Panginoong Hesus. Yan, isinasagawa nila kung ano yung itinuro ng Panginoon na dapat nilang gampanan samantalang sila ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Ayan. Alam mo, nung bata ako talaga naririnig ko na yan. Ang lakas yung Dorcas na yan. Yung Dorcas. Ay, kahit naman sa ating church may Dorcas. Pero dito talagang makikita mo yung personal niyang tinatahi yung mga damit na kanyang ipamimigay. Ayan. Hindi Kaya nga, siya ay labis na pinanabikan nung siya ay mamatay. Paano bang maging bagong Dorcas sa ating kapanahonan ngayon? Ayan, paano magiging bagong Dorcas, Pastor? Ay pumili tayo ng isang ministeryo na kaya nating gampanan. At maging consistent tayo doon. Ng beneficiaries yung yes, mga tao na rin. Kunyari yung nagbibigay lang ng lugaw. Kahit na lugaw lang yan. O kaya ayun na nga, kagaya nung, o kaya sinelas ministry na tagabigay sa mga batang street children na wala mga, kung ano man yung kaya nating gampanan. Hindi ini-expect na malalaking mga bagay, kundi yung kaya nating gampanan at doon sa mga taong nasa ating kapaligiran, magagawa natin ito, pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya nga, may pagpapatuloy natin yung ministeryo ng Panginoong Hesus at ng unang iglesia kung tayo mismo ay titingnan natin ang pangangailangan sa ating kapaligiran. At kung nakita natin na maraming street children dito, ano kaya yung pwede kong magawa? Siguro kailangan kong magpakain. At alam ninyo, kapag ka nagpasimula ka magplano kung paano magpapakain, makakakita ka nung maaari mong makasama. Pwedeng maging partner. Ayan, Pastor, yung tutulong at magbo-volunteer. Ayan. At napakasayang paglilingkod niyan. Pero nga akong panawagan noon Pastor Ilioma, yung tungkol sa kung ikaw ay bibili ng damit, bumili ka ng dalawa, yung isa, yung ibibigay mo sa walang damit. Palagay, hindi ka na mananahi. Di ba? At lalo na ngayon, maraming RTW. RTW. Isa pa, maraming buy one, take one. Ayan. So kaya kung mayroon kang ministry na gusto mong maging matagumpay, ay umpisahan mo kung ano yung iniisip mo na siyang nais ng Diyos na iyong pasukin. At tiyak na kapag ka ito'y kalooban ng Panginoon at idinalangin sa Panginoon, ito'y magtatagumpay. Ngayon, bakit ba ang buhay ng paglilingkod, ay hindi palagi ring maayos Ayan, na maganda yan, landasin? Pastor. Magandang katanungan yan. Baka yung iba ay nadi-discourage kasi imbis na sila ay pasalamatan, inaway pa, mga ganyan. So, titingnan natin dito sa halimbawa ng mga gawa. Kapitulo 9, Pastor, 37 hanggang 41. Gawa 9, 37 hanggang 41.
Gawa 9:37 hanggang 41. 41. Ang sabi po dito, at nangyari ng mga araw na iyon na siya'y nagkasakit at namatay, at nang siya'y mahugasan na nila, ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. At sapagkat malapit ang Lida sa Jope, pagkabalita ng mga lagad na si Pedro ay naroon, ay nangagsugo sa kanya ng 2 katao na ipinamamanik sa kanya, huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas. At siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis at ipinakikita ang mga tunika at mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapwat pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin. At pagbaling sa bangkay, kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka. At minulat niya ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. 41. At inabot ni Pedro sa kanyang kamay, at siya'y tinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao, at siya'y iniharap niyang buhay. Ayan, Pastor, yung tanong ay, paano hindi naman lahat ng panahon ay masaya? Oo. Dumating ang kamatayan. Aba. Yung taong naglilingkod, biglang nawala. So, mapapansin natin siguro, ini-imagine ko itong tagpong ito nang binabasa ko, marami ang taong nanabik at nagdalamhati. Bakit? Yung taong tumutulong sa kanila, wala na. Wala na. Now, ang tanong, Pastor, pagka ganyan, sino ang kukuha ng kanyang lugar? Ayan. Kaya pag tayo ay may mga inililibing na mga tapat na mga kapatid, sino magpapatuloy ng kanyang ministeryo sa ganitong gawain? Ito ang dapat ay tugunan natin dahil patuloy pa rin magkakaroon ng mga mahirap at mga maralita, pero nagwawakas yung paglilingkod ng mga tapat na tao, sinong magpapatuloy para sa kanila? Ayan. Kaya nga mga ginigiliw nating mga taga-subaybay o mga kapatid, pinapakita po nitong kasaysayang ito ni Dorcas na nang sabing ganoon, sa kanyang pagpanaw, alam mo ang pinagluksa ng mga tao ay yung panghihinayang dahil sa mga alaala niyang naiwan. Tama yun. Kaya kung tayo man po ay maglilingkod, gagampanan nating may katapatan ang pagkalinga sa ating kapwa. Alam niyo, mawala man tayo dito sa mundong ito, dumanas man tayo ng mga paghihirap, makikita ninyo, ang mga tao ay lalong makikiramay sa atin. At kapag ikaw pumanaw, Pastor, o sino man sa atin ay pumanaw, mamimiss tayo ng mga tao kung Ayan. tayo naglilingkod. Tama yan, Pastor. Oo. Parang ano yan para din yan yung isang church kapag ka-involved sa community, pagka nawala yung church na yon, panghihinayangan hinahanap ng mga tao. Ngayon, tingnan ninyo mga kapatid, ano ang epekto ng ministeryo ni Dorcas sa komunidad at sa mga tao? Talatang 42, kasi nagtapos tayo sa 41 kanina. Pansinin ninyo kung anong naging epekto, Pastor, 42 ng Kapitulo 9. Ang sabi po dito ay ganito, at ito'y nabansag sa buong Jope, at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. Ano ang resulta, Pastor? Nakilala. Hindi para maligtas yung paggawa ng mabuti, kundi ito ang paraan para mas maraming mga tao yung liwanag ng ating ilawan sa napag-aralan nating leksyon, mas marami ang makakakita ng kaligtasan na ipinagkakaloob ni Kristo doon sa ating maubuting paglilingkod. Amen. Ngayon tingnan naman natin po ang karagdagan naman ng bahagi ng ministeryo nitong si Pablo bukod sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ayan, so may dagdag. Kasi sabi nila, magaling na mangangaral si Pablo. Pero papansinin nyo, may kalakip ito. Galacia 2:10. Galacia 2:10. Ganito po ang sinasabi, ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ng mga dukha na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawin. Ayan. So hindi lang pangangaral ng Ebanghelyo, Alalahanin kundi ng yung mga pag-alala sa mga dukha at paggawa ng paglilingkod sa kanila. Ito'y kabahagi ng gawain ni Pablo. So mapapansin natin, harito ang isang magaling na mangangaral, tagapagturo, debater ng mga panahong yun ng pananampalataya at teolohiya ng Kristiyano. Pero may panahon siya na pag-alala sa mga dukha at mga nangangailangan at tinutustusan
yung kanilang mga gawain. Amen. So makikita po ninyo, no? Tayo pala hindi lamang basta't magpanukala na mangaral. Kailangan din kasama nito ang ating pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya sabi ni Pablo, alalahanin ang mga dukha. Ngayon, paano naman inuugnay ni Pablo ang mga bagay na ito sa kanyang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos? Ayan, pansinin natin, Pastor, lalong-lalo na yung pagbibigay Ng Ebanghelyo. Ayan, ng Ebanghelyo. Oho. Segundo Corinto, Pastor, pansinin natin, Kapitulo 8, 7 hanggang 15. Segundo Corinto 8, 7 hanggang 15. Datapwat yamang kayo nagsisigana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. At sa ganito'y binibigay ko ang aking pasya, sapagkat ito'y nararapat sa inyo, na naunang nagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa kundi naman sa pagnanais. Datapwat ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba'y ay magaanan at kayo mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipo ng marami ay hindi naglabis at ang nagtipo ng kaunti ay hindi kinulang. Ayan, Pastor, narito ang mga isinulat ni Apostol Pablo dito sa kanyang bahagi ng kanyang autobiografiya na ang kanyang pagtuturo ng Ebanghelyo ay kasama yung pagbibigay, giving, Pastor. Yung pagbibigay ng tulong sa mga tao na inaabot. Mayamang ka man o mahirap ka man, makikibahagi ka doon sa pagbibigay para sa mga tao na kabahagi ng pinangangaralan natin ng tinatawag na Ebanghelyo. Ayan. So maliwanag po na tayo hinihikayat nitong si Pablo na matutunan nating maging mapagbigay at maging mapagmalasakit sa atin pong kapwa. Ngayon, paano naman ginamit nitong si Pablo ang lumang tipan na siyang batayan para sa kanyang panawagan ng pagbibigay? Ayan, unang-una, pansinin natin, Pastor, yung talatang binasa mo kanina sa 2 Corinto 8:15. Ito ay nanggaling sa lumang tipan. Ayan, pansinin natin, Pastor. 2 Corinto 8:15. Yan, 2 Corinto, ikalawang Corinto, kapitulo 8:15. 8, talatang 15. Ang sabi po dito ay ganito: gaya ng nasusulat, ang nagtipo ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi kinulang. Ayan, Pastor, ito ay hinalaw sa lumang tipan. Pansinin natin, Pastor, na ang mga pangungusap na ito ay kinuha ni Apostol Pablo dito sa mga awit. Ayan, mga awit, pansinin natin, Pastor, 112, talatang 9, 112:9. Ang sabi dito, kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman, ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Ayan, dito ay mapapansin natin, Pastor, na yung emphasis ni Apostol Pablo ay nananawagan siya na tayo'y magbigay para ang ating pagbibigay sumasagana hindi lamang tayo, kundi yung mga tao na ating pinaglilingkuran. At hindi lamang yon, kundi lalong nahahayag sa atin ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Ang sabing ganoon ng manunulat ng awit. Ngayon, ano naman ang masasabi ni Pablo tungkol sa katapatan sa pagbibigay? Ayan, intentional, sabi doon. Magiging tapat sa paglilingkod. 2 Corinto 9:13.
Ang sabi po ay ganito, palibasay sa pagsubok sa inyo sa magitan ng ministeryong ito, ay nilulwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkakilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Now, you notice, balance, Pastor. Merong pangangaral ng Ebanghelyo tungkol sa Panginoon, pero meron yung kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Ayan. So may dalawa. May ginagawa ka, may action, may practice, may pangangaral para sa kaligtasan, at ito'y pinagsasama-sama ni Pablo. Ito'y kabahagi doon si tinatawag na intentional na pagbibigay, Pastor. Ayan. So makikita po ninyo, mga ginigiliw naming mga kapatid, na dito ay nagbibigay ng gabay ito pong si Pablo para sa isang mabuting pamumuhay at lubos na pagmamahal na ito ay kasing sabay ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ko alam sa iyo, Pastor, kung naranasan mo na kapag meron kang pangangaral ay marami rin ang na lumalapit at humihingi ng tulong. Marami, Pastor, palagi yan. Kaya nga kami sa aming sambayan at yung mga kaibigan ko na, naglalaan ako ng kaunting budget para dyan, Pastor, para bago pa dumating, hindi naman pain. Hindi natin ginagawa ito na pain para sila pumasok at makibahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, kundi ito'y paraan para makita nila na hindi lamang tayo doon sa kanilang spiritual na bagay ang kailangan, kundi pati yung kanilang material na pangailangan, kabahagi rin tayo doon sa kaya nating ibigay. Yan. Kaya napakahalaga po, mga ginigiliw naming mga kapatid, na kung minsan kasi ay nagbabudget lang tayo para doon sa pangangaral, yung maihayag lang Ebanghelyo, kundi isama natin sa ating budget pati yung pagtulong sa mga nahahabag. Ngayon, ano ang kaugnayan, nabanggit ko kanina, na itong mga sinasabi ni Pablo ay magagamit nating gabay sa pamumuhay, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano na mayroong pagmamahal at pagkalinga. Ngayon, ano ba yung kaugnayan nito sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Roma? Ayun, yung pamumuhay at pagmamahal. Ayan, dito sa Roma Kapitulo 12. Roma Kapitulo 12. Ang talata ay 3 hanggang 8. Napakaganda ng mga talatang ito, Pastor. 12, 3 hanggang 8. Roma 12, 3 hanggang 8. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din naman tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo at ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang pagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang mahabag ay magsaya, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. 20:21. Talatang 20 at 21. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo, kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang mabuti ang masama. Ayan, Pastor. Tayong mga Kristiyano, nang tayo'y iligtas sa biyaya, Pastor, hindi naman tayo inalis dito sa planeta eh. Naroon pa rin tayo sa komunidad na kinalalagyan natin. Nandun pa rin yung mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Tayo'y namumuhay sa kalagitnaan
na dapat ipakita yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, yung pagkalinga sa kanilang mga pangangailangan. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kanyang idinidiin dito. Mamuhay tayo na may pag-ibig at yung pag-ibig ay yun ang paraan para abutin ang mga tao na nagdarahop at naghihirap. So paano naman natin may uugnay ito sa sulat naman ni Santiago? Ayan, sa Santiago, at ito yung ating pinasimulan kanina, Pastor, Santiago 1:22 at 27. Ito yung ating magiging huling talata ngayong oras. Santiago, 1:22 at 27. kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito'y walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ayan, Pastor, narito, may dalawang klaseng relihiyon na binabanggit dyan. Ginamit yung salitang relihiyon kasi pag ang terminolohiyang relihiyon kasi ay ang ibig sabihin tao Mga tao na naghahanap ng kanyang Diyos. Yung pakikipagrelasyon niya sa kanyang Diyos. So ang ibig sabihin, may mga iba na naghahanap sa pagitan lamang ng pagsasalita pero kulang sa gawa. Ito ang dinidiin ni Santiago na yung kanyang mga gawa dapat nakikita sa kanyang pananampalataya. Yung maging praktikal, pagdalaw sa mga balo, mga ulila, at kung ano-ano pa, ito'y kabahagi ng tunay na pananampalataya. Amen. So mga ginigiliw, mapapansin po ninyo na itong turo ni Pablo na tayo mamuhay bilang mananampalataya na nagbibigay, dito naman ipinapakita sa atin kung ano naman ang isang dalisay na relihiyon o di kaya yung ating paraan ng ating paniniwala sa atin hong Panginoong Diyos. Ngayon, hindi ho naman lingid sa ating kaalaman na sa ating iglesia at kahit doon sa unang iglesia ay merong mayayaman at meron ding mahihirap. Paano ba binalansi ni Santiago yung pagtrato sa mga mayayaman at mahihirap sa iglesia? Ayan, paano, Pastor? Ang tanong, Kapitulo 2 ng Santiago 1 hanggang 9. Santiago Kapitulo 2, 1 hanggang 9. Mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalwalatian, ay huwag magtatangi sa mga tao, sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi ba kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha, hindi ba kayo pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi ba nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y tinatawag? Gayon man kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Hanggang 9. Datapat kung kayo nagtatangi ng mga tao ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwain. Ayan, Pastor, narito yung pagtatangi ng mga tao. Alam nyo kung minsan, very entertaining tayo pagka maganda ang suot, maraming naibibigay sa atin. Wala namang masama doon, Pastor. Yun ay courtesy and hospitality. Pero pagka tayo tayo ay nagdi-discriminate na ito, dito lang kayo kasi kayo naman ay hindi maganda ang kasuotan at kung ano-ano pa, sinasabi ni Apostol Pablo, ni Santiago, nagkakasala tayo. Ito'y isang babala para sa atin, mga kapatid, na tayo dapat ay tinitingnan natin yung balancing pagtrato ng mayaman at ng mahirap. Alam mo, pagka meron akong seminar, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay paglilingkod sa komunidad, tinatanong ko palagi,
alin ba ang mas madaling paglingkuran? Yung alam mong mayroong ibabalik sa iyo o yung walang ipapalit sa iyong paglilingkod? Of course, yung walang ipapalit, Pastor. Yun Very ang- accommodating yun. Masyadong mapagpasalamat yung mga yun. Oho. Pagka sila pinagyan mo ng kahit simple lamang na pagkain at in-entertain sila, tuwan-tuwa yung mga yan. Pero kadalasan ay nasisihan tayo na paglingkuran yung alam mong mayroong May babalik. ibabalik sa iyo. Pero dito sa ating pinag-aaralan ay tuwirang pinapakita nitong si Santiago na itrato natin na balanse yung mga may kaya at ganoon din yung mga mahihirap. Kaya kung pinapaupo natin sa magandang upuan yung mga may kaya, ganoon din ang ibigay nating upuan sa mga mahihirap. Pastor, ano pang mga bagay ang gusto mong sabihin? May ilang pang mga bagay na nais nating idiin, Pastor. Dito sa ating tinatalakay na leksyon sa linggong ito ay ating napansin na ang unang iglesia ay naglingkod ng tapat sa Panginoon at tayo ay binigyan ng mga babala. Napansin natin may mga babala, Pastor, na ibinigay. Maglingkod tayo ng walang pagtatangi sapagkat pag tayo'y nagtatangi, hindi natin ipinapakita ang tunay na espiritu ng ating Panginoong Hesus na wala siyang itinanging tao nang siya'y naparito sa balat ng lupa. Amen. Mga kapatid, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ang unang iglesia ay humayo upang ganapin ang komisyon na iniutos ng Panginoong Hesus. Sa kanilang pagsasagawa nito, kanilang nabuo ang isang bagong uri ng komunidad. Nagbabahagi kung anong meron sila para sa mga nangangailangan. At ipinakita nila ang isang tamang pamumuhay bilang mananampalataya. Ito pong mga magagandang practices na ito ay nararapat ipagpatuloy ng ating iglesia bilang kinikilala natin na ito ang nalabing iglesia. Hinihikayat tayo ng mga naunang leader na tayo bilang mananampalataya ay mamuhay ng may katapatan at maglingkod sa bawat tao, maging mayaman man o maging mahirap man. Lalo tigit sa mga nangangailangan. Ito po ang ibig sabihin ng buhay na sermon. Maraming po salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan. Bago po tayo mananalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awitin. There is a fountain filled with blood, filled from Emmanuel's blood, and sinners pledged beneath that flood lose all their guilty stains. Thou dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more, are saved to sin no more, are saved to sin no more, till all the ransomed church of God be saved to sin no more. In the cross, be my glory ever, till my
soul shall find rest beyond the river, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and see the splendid beneath that float. Lose all their guilty stains. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kagalakan, naming pasalamatan kayo sa napakagandang mga aral na itinuro niyo sa amin na siyang aming susundan upang hindi kami malihis ng landas, lalo tigit sa pagpapahayag ng inyong ebanghelyo. Nawa sana'y gamitin ninyong epektibo ang aming pamumuhay na nagpapakilala ng katuwiran ng Panginoong Hesus. Mai-apply nawa ng lahat ng kapatiran ng iglesia ang mga aral na ito habang hinihintay namin ang mapalad na pag-asa. Igawad nawa ang basbas mula sa langit sa bawat isa sa amin at mamuhay kami na nasusumpungang naglilingkod sa mga nangangailangan. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan at sana po'y huwag kayong mawawala sa susunod na muli sa ating serye na pag-uusapan. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. Kasama natin si Pastor Nestor Ilioma na nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.